to 45 of the New City Catechism. What are the core truths of the Christian faith? Visit newcitycatechism.com. What is our only hope in life and death? Ang pag-ayo, yara lamang kay Heso Kristo. Ini ang 1233, Radyo DYVS. Nagapalayag sang mensahe sang kaluwasan ni Heso Kristo sa anuman nga panahon. Pinaagi sa radyo, pagbago nga teknolohiya sa sulod sang 46 katuig. Handa na bala ka mo mga bata? Yari na ang ginpabaskog, ginpalapad nga coverage ng edukasyon sa kahanginan. Radyo Kampiyon, dala sa inyo sa Department of Education, CAG 1233, Radyo DYVS. Ang Department of Education nagaupod sa inyo agod ang edukasyon mapabaskog kag magapadayon. Radyo Kampiyon. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating programang Radyo Kampiyon na hatid sa inyo ng Department of Education. Ngayong hapon, ang ikaapat na baitang ng Araling Panlipunan ay tatalakayin sa inyo ang isang aralin na mga institusyon tulad ng paaralan, mga sentrong pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, simbahan o moske at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang relihiyon. At naisa sa laysay o naisa sa dula ang kwento ng mga makasaysayang puok o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at sa mga karatig lalawigan nito. Yes, Teacher Ulysses, tama ka dyan. Kaya sa hapong ito, Teacher Ulysses, tayo ay nakasuot ng ating bagong kasuotan. Ano yung kasuotan mo, Teacher Ulysses? Ito ang kasuotan ni San Lorenzo Ruiz. At ang aking kasuotan naman ay makabagong pari. Ngayon kasi ang aming tatalakayin ay may kainalaman o may kaugnayan sa aming sinusuot ngayon dahil pag-aralan natin ang mga makasaysayang simbahan ng Rehiyon 6. Kaya ako si Teacher Michael, ang inyong guro sa hapong ito. At ako naman si Teacher Yuli, ang San Lorenzo Ruiz ng Abisto. Mga bata, ating pag-aralan ang mga institusyon tulad ng paaralan, Yes. mga sentrong pamahalaan na nagbibigay ng serbisyo, sentrong pangkalusugan, pamilihan, simbahan o moske at iba pang pinagtitipunan ng mga kasapi ng ibang reliyon at ang naisasalaysay o naisasadula ang kwento ng mga makasaysayang puok o pangyayaring nagpapakilala sa sariling lalawigan at sa mga karatig lalawigan nito. Kaya sama-sama nating pag-aralan ang Araling Panlipunan na may hashtag na Makabagong Kabataan, Bayani ng Kinabukasan. Yes! Una sa lahat mga bata, palagi tayong manalangin sa Poong May Kapal. Nagabayan niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Gabayan niya tayo sa ating gawain at ilayo sa mga sakit tulad ng COVID-19 na naging pandemya sa buong sanlibutan. Lagi nating isaisip na may tungkulin din tayo sa Poong May Kapal at ito ay manalangin sa Kanya sa araw ng Linggo para sa mga Katoliko at para sa iba pang mga relihiyon na naayon sa araw at sa oras ng kanilang pagdarasal.
mayroon din tayong mga kapatid na Muslim na may sariling batayan sa pagsagawa ng kanilang panalangin. Kaya mga bata, sit back and relax. Dahil ngayong hapon, kakaiba na namang aralin ang ibabahagi namin sa inyo na tiyak na ikagagalak ninyo kapag nalaman nyo ang iba't ibang mga simbahan na dantaon ng ginawa ng mga Espanyol at moske na kailan lang nabigyan ng pagkakataong mabuo at mabago ang instruktura nito. Tama ka din, Teacher Ulysses. Kaya't mga bata sa ika-4 na baitang at sa mga guro, sasabayan nyo kami at samahan nyo kaming lakbayin ang mga makasaysayang simbahan. Hindi lamang sa Negros Occidental, Yes, ito pati yan. na rin sa Negros Oriental at sa lalawigan na makikita sa isla ng Panay. Ay. Dahil Teacher Ulysses, talagang makasaysayan ang lugar ng Rayon 6. Maraming magagandang simbahan. Pero mga bata sa ika-4 na baitang, unahin natin at alamin ang kasaysayan ng Bacolod San Sebastian Cathedral. Sino na ba ang nakapunta sa Bacolod San Sebastian Cathedral upang manalangin? Nakikita niyo ba dyan ang napakagandang simbahan ng Bacolod? Dahil ang San Sebastian Cathedral, mga bata, itinuturing itong nag-iisang katedral sa Bacolod na itinatag noong 1876. Ito ang simbahang itinatag ni Bishop Mariano Cuartero at ipinatayo noong Abril 27, 1876. Enero 20, 1882, nang ito ay pinasinayaan at ang unang kura paroko ay si Fray Mauricio Ferrero. Naging katedral noong Hunyo 23, 1933 at si Monsignor Casimero M. Lladoc ang unang obispo mula 1933 hanggang 1951. Inayos at mas pinaganda ang katedral sa ilalim ng kanyang pamumuno. Napakaganda ng simbahan, Teacher Ulysses, Kaya na pala, Bacolod. Teacher Mike. Alam mo ba, yan? Teacher Ulysses, Yes, tuwing Teacher. hapon, napakagandang tingnan ang mukhang makulay na dilaw or orange yung kulay ng simbahan dahil sa sikat ng araw. Yes, totoo Napakagandang tingnan ang Bacolod San Sebastian Cathedral. Ano pa, Teacher Ulysses, ang iba pang mga simbahan At makikita pa rin dito, sa Teacher San Mike. Sebastian Cathedral? Yes, makikita ang Centennial Belfry. Pagpasok mo sa naturang simbahan sa kanang bahagi. Ang Centennial Belfry ay nagsisilbi at nagbibigay babala sa mga tao sa lungsod tuwing may kalamidad. At ipinatayo ito ng Sugarlandia Lions Club ng Bacolod at pinasinayaan noong Hulyo 31, 1976 sa ika-100 taon ng katedral. Ang malaking kampana na may bigat na 1,543.5 kilos na nagkahalaga noon ng 1,245 ay binigay ni Father Mariano Abila noong 1866, Teacher Mike. Yes. Ang maliit na kampana naman na pinalagay ni Father Mauricio Ferrero noong 1890 ay may bigat na 761 kilos. Dalawa ito sa 4 na mga kampanang nagbigay babala sa lungsod noong ika-5 ng Nobyembre 1898 Revolusyon at tuwing may kalamidad. Binaba mula sa tore nang sumailalim ito ang katedral
sa pagpapasaayos noong 1969, Teacher Mike. Wow, talagang makasaysayan ang Centennial Belfry. Makikita dyan, no? Doon sa may kanang bahagi ng simbahan kung ikaw ay papasok ng ating simbahan sa Bacolod City. Nakikita nyo ba yan dyan mga bata? Sasabihin nyo nga kung nakikita nyo, i-comment nyo sa ating comment section kung nakikita nyo ang belfry ng Bacolod San Sebastian Cathedral. Talagang makasaysayang belfry ang makikita dyan sa gilid ng ating simbahan. Di ba, Teacher Ulysses? Napakaganda. So ngayon naman, Teacher Ulysses, at mga bata sa ika-4 na baitang, ating aalamin ang makasaysayang parokya ng San Juan Nepomuceno. Mga bata, alam niyo ba kung saan ang San Juan Nepomuceno? Alam yan ng mga bata ng Barangay Sumag. Yes, Kasi yan. ang San Juan Nepomuceno ang itinuturing na pinakalumang simbahan na itinatag sa Bacolod noong 1853. Ayon sa inaitalang kasaysayan ng simbahan, ang San Juan Nepomuceno Parish Church ng Sumag ay itinatag noong 1853. 73 taon pagkatapos maging pueblo ang Sumag. Naitayo ang simbahang ito 23 taon bago pa man na ipatayo ang Bacolod San Sebastian Cathedral noong Abril 27, 1876. Batay sa naitalang datos, ang San Juan Nepomuceno Parish Church ng Sumag ang maituturing na pinakamatandang simbahang Katoliko sa lungsod ng Bacolod. Ang kapistahan na ito ay ipinagdiriwang tuwing ika-16 ng Mayo. Kaya pala, Teacher Mike, at alam mo, Teacher Mike, Yes. ang first bell marker ng San Juan Nepomuceno Parish Church ng Sumag ay matatagpuan ang kampana nito sa plaza mismo sa tabi ng simbahan ng San Juan Nepomuceno Parish Church ng Sumag. Yes. Ginawa ito noon 1849 ni Ambrosio Agustin ng Mulo, Spain at ginamit ng mga Kastilang Fraile noong 1858. Noon naman, Mayo, 16 ng Mayo 2014, ang mahigit 100 taon kampana ay binasbasan ni Monsignor Victorino Rivas na siya ring ika-156 na anibersaryo ng simbahan. Teacher Mike? Wow, napakaganda na ng simbahan ng Sumag ang San Juan Nepomuceno. Sabi ng iba, si John Iva nakapunta na daw sa Bacolod San Sebastian Cathedral. Pero Teacher Ulysses, nakita mo ba ang simbahan ng San Juan Nepomuceno? Yes, Teacher Mike. Kung dadaan tayo sa timog ng Negros, Araneta Street. Yes, sa mahabang daanan or kalye ng Araneta papuntang Bago, sa harap mismo ng paaralan ng elementarya ng Sumag, makikita ang makasaysayang simbahan ng Bacolod, ang San Juan Nepomuceno Church. Alam nyo na ngayon kung ano ang pinakamatandang simbahan ng Bacolod o lungsod ng Bacolod. At ano ba ang pinakamatandang simbahan na yan? I-comment nyo nga sa comment section kung anong simbahang pinakamatanda sa lungsod ng Bacolod. Ngayon naman mga bata, sa ika-4 na baitang, Teacher Ulysses, Yes, Teacher Mike. maglakbay naman tayo sa timog na bahagi ng Negros. Sige. Mula sa Bacolod San Sebastian Cathedral, dumaan tayo sa San Juan Nepomuceno Church at pupunta naman tayo sa timog na bahagi ng Negros. At mga bata, puntahan natin ang simbahan ng Mohon na may disenyong Amerikano-Espanyol. Ang simbahang Katolikong ito ay may kaakit-akit na disenyo na makikita sa gilid ng kalsada
sa hangganan ng lungsod ng Bais at lungsod ng Tanhay. Gawa ito sa kahoy at makikita sa loob nito ang kamangha-manghang disenyo. Gawa sa mahogany ang altar nito na ginawa pa noong panahon ng Amerikano-Espanyol, Teacher Ulysses. Yes, teacher. So makikita nyo dyan mga bata ang napakagandang simbahan na yan. Kay ganda talagang tingnan ng simbahang ito dahil maaakit ka sa paligid at mahalimuyak na bango ng mga bulaklak na nakapaligid dito, Teacher Ulysses. Wow, Teacher Mike, ang ganda pala. Meron pa rin natatanging simbahan ng Bakong sa Negros Oriental, Teacher Mike, mga bata. Kung saan naging tahanan ito ng Bakong Pipe Organ. Ang simbahan ng Bakong nakilala rin sa Church of St. Augustine of Hippo ay ipinatayo ng mga Agustinian Recollects noong 1865. At ang kampana nito ang pinakamataas sa Negros Oriental. Dito rin makikita ang Bakong Pipe Organ na nagmula sa Saragossa, Spain noong 1894. At ito ang isa sa pinakamaganda at pinakamatandang altar. At dahil dito, idineklara ng Pambansang Museo ang simbahang ito bilang National Cultural Treasure. Ginanap ang misa dito tuwing alas 11 ng umaga sa wikang Ingles at ang sa katutubong wika naman ang mga sumusunod na misa tuwing araw ng linggo, Teacher Mike. Wow, makasaysayan talaga ang simbahan ng Bakong nakilala sa Church of St. Augustine. So may iba't iba palang lingwahe or katutubong wika ang ginagamit kung totoo yan. mayroong misa at mayroon ding tuwing alas 11 Teacher Ulysses sa Ingles naman. totoo yan. Para kung may bisitang pupunta dyan, pwede silang makasimba tuwing alas 11 ng umaga. So mga bata, kung maayos ng lahat at pwede na kayong lumabas, mapupuntahan nyo din yan ang makasaysayang simbahan ng Bakong at ang makasaysayang simbahan ng lungsod ng Bais at lungsod ng Tanhay. Excited na akong makapunta dyan, Ako, Teacher excited Ulysses. din. At gusto kong malaman ang makasaysayang simbahan na yan. So mga bata, kung napuntahan na natin at alam nyo na ang napakagandang simbahan ng lungsod ng Bais at lungsod ng Tahay, ang simbahan ng Mohon at ang simbahan ng Bakong na St. Augustine of Hippo, pupuntahan naman natin ang San Carlos Borromeo Cathedral Parish. Mga bata, alam niyo ba kung saan ang San Carlos Borromeo Cathedral Parish? Sino na ba ang nakapunta dyan? Sino ba ang nakapagmisa or dumaan dyan at nakinig sa misa ng pare sa San Carlos Borromeo Cathedral Parish? Sige nga, i-comment nyo nga kung napuntahan nyo na dyan o naalam nyo na ang lugar na dyan. Dahil ang San Carlos Borromeo Cathedral Parish ay makikita sa Atienza Avenue, siyudad ng San Carlos, Teacher Ulysses. Mahigit 125 taon ang nakalipas nang unang itinayo ang San Carlos Borromeo Cathedral Parish. Sabi ni Hayden Polyap, nakapunta na daw siya, Teacher Ulysses, noong taong na 1895 sa pangunguna ng Agustino Recoletong Pari na dumating sa lungsod ng San Carlos. Kakaunti pa lamang ang mga katutubo na naging Kristiyano sa mga unang yugto ng pagdating ng Kristyanismo sa lungsod. Ngunit unti-unting dumami ang mga nanalig, kaya naman
kailangan ng magpatayo ng mas malaking simbahan. Alam nyo ba mga bata, Teacher Ulysses, Yes, Teacher Mike. taong 1935, sa pamumuno ni Padre Manuel Gomara at tulong pinansal ng mga hasindero ng San Carlos, ang mga Menchakas, Liantadas, Broses, Gamboas at ni Don Julio Ledesma ay naging matagumpay ang pagpapagawa muli ng bagong simbahan na may 51 metrong haba, 22 metrong lawak. Ito ay may disenyo na nagpapakita ng masayang pag-aasawa na hango sa Gothic, Byzantine at Romanesque na mga disenyo. Wow! Kaya pala, Napakaganda, ang ganda. Teacher Ulysses. Totoo yan, Teacher Mike. Kaya ngayon naman ay maglakbay tayo sa probinsya ng Iloilo. Noon, probinsya ng Negros. Negros. Ngayon naman, probinsya ng Iloilo. Upang malaman natin ang makasaysayang simbahan at kumbento ng Santa Barbara, ay makikita sa Santa Barbara, probinsya ng Iloilo. Mga bata, Teacher Mike, Yes, Teacher dito Yols. rin makikita ang Freedom Bell of 1895 at Santa Barbara Church and Convent Restoration Marker. Natatangi ito sa buong Panay at Visayas sa kadahilanang ang simbahan at kumbento ay magkadikit. So magkadikit pala, Teacher Mike, doon sa Santa Barbara. At idineklara ito bilang pambansang palatandaang pangkasaysayan sa bisa ng National Historical Institute Resolution bilang 1 noong Hulyo, ika-6 ng Hulyo 1990. At mga bata, alam nyo, ito ay nagsilbing pangkalahatang himpilan at pangmilitar na ospital ng mga revolusyonaryong puwersa sa Kabisayaan. Ang bakuran ng simbahang ito ay nagsilbing lugar ng pagtitipon ng mga sundalong Ilonggo na handang makipaglaban para makamit ang kalayaan laban sa mga Kastila. Kaya ipinangalan ang simbahan at kumbentong ito kay Santa Barbara Virgen y Martir na ipinatayo ni Padre Francisco Aguera noong 1849 at ipinatapos naman ni Padre Calixto Fernandez noong 1878. At alam mo, Teacher Mike, mga Yes, bata, Teacher Yols. simbahang ito ay may disenyong barok at gawa naman sa red bricks. Ang kumbento nito mula sa La Paz, Iloilo na sagana sa baldosa o brick at matatagpuan naman sa gilid ng simbahan sa harap na bahagi ang Freedom Bell of 1895, Teacher Mike. Wow, talagang napaka-makasaysayang simbahan ang makikita dyan sa Yes. Santa Barbara, Iloilo. Kaya nga, idineklara ito ng National Historical Institute. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, totoo Na yan. may pambansang palatandaang pangkasaysayan. Yes. Kung makasaysayan ang probinsya ng Iloilo, dahil yan may palatandaan na dyan na doon nangyari or mayroong namumuhay na mga Kastila. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, totoo yan. Kung normal na ang lahat, excited ako makapunta dyan at pupuntahan ko ang Santa Barbara, Iloilo at papasok ako sa napakagandang simbahan na yan. Di ba mga bata, sa ika-4 na baitang, marami na kayong nalalaman sa mga makasaysayang simbahan ng Negros at makasaysayang simbahan ng At Panay. ang dami nila, Teacher Mike. Yes, Teacher Ulysses, ang daming nagsasabi na talagang napaka-makasaysayan. Sabi na ni Elsa, sabi ni Andrea Trinidad, at saka sabi ni John Ayan, napaka-makasaysayan ang mga simbahan sa Negros.
at panay. Tama ang sabi ni Ma'am Susan Ang Sidolio Sidolio. Taberno, Kaguro Teacher ko yan. Ulysses. Yes, ngayon naman mga bata sa ika-4 na baitang, ay bigyan natin ng pansin ang ating mga kapatid na Muslim. Kung paano lumaganap ang Islam sa bansang Pilipinas at ang kanilang pananampalataya kay Allah. Di ba, Teacher Ulysses? Yes, Teacher Kung Mike. mayroong napakagandang simbahan ng mga Kristiyano o mga Katoliko, mayroon namang makasaysayan at napakagandang simbahan ng ating mga kapatid na mga Muslim. Teacher Yos. At mga bata, alam niyo ba na ang paglaganap ng Islam sa Mindanao at iba pang bahagi ng bansa ay ang Islam mismo na ang relihiyon ng mga Muslim. So ibig sabihin, Islam ang relihiyon ng mga Muslim. Ito ay salitang Arabo na ang kahulugan ay kapayapaan. Kapayapaan, no, peace. Itinatag ito ni Muhammad, isang kilalang propeta. At Allah ang taguri sa kanilang Panginoon. Quran naman o Quran ang tawag sa kanilang banal na aklat. Dito napapaloob ang mga tuntunin at aral na kanilang sinusunod. May puok sambahan ang mga Muslim na tinatawag na masjid o moske. Dito nila ginagawa ang mga seremonya o mga ritual. Yes, tama ka dyan, Teacher Ulysses. Mayroon tayong mga kapatid na mga Muslim at mayroon tayong mga kapatid na mga Kristiyano. Pero alam niyo ba mga bata at Teacher Ulysses, paglaganap ng relihiyong Islam, paano kaya napalaganap? Paano kaya mayroong mga Muslim sa iba't ibang panig ng lugar ng Region 6? Kasi may kanya-kanyang palagay ang mga mananalaysay tungkol sa pagdating at paglaganap ng relihiyong Islam sa bansa. Isa na rito ang pakikipagkalakala ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa daigdig. Ipinalagay rin na ang mga may gawa nito ay ang mga pinuno ng mga unang Pilipino. Nakipagsundo sila sa mayayamang mga ngalakal na Muslim. Nasusunod sila sa relihiyong Islam kung mapapanatili nito ang kanilang kapangyarihang politikal. Ang isa pang palagay ay ang pagnanais nilang makalahok sa pandaigdig na kalakalan. Yun ang mga pagpapasalaysay kung paano napalaganap ang relihiyong Muslim sa ating bansa, Teacher Ulysses. At sa katunayan, Teacher Yes, Mike, teacher. isa sa mga moske ang ipinagawa nila ay makikita dito mismo sa Lupisayna Street, sa mismo sa lungsod ng Bacolod na itinayo noong 2014 na may pangalan na Masjid Abu Bakar Al-Sadiq. Yes. Noong 2014, Teacher Mike. Yes, Teacher Ulysses. Malapit dyan sa paralan ng Lupizayna Elementary School. Ang napakagandang moske na yan doon sa paralan o sa lugar ng Lupizayna Elementary School. Nakikita ko Nakikita yan. mo dyan, Teacher Yes, Ulysses. nakikita ko yan. Napakagandang moske kapag sasakay ako papunta ng terminal, ng South Terminal, makikita ko dyan. O, di ba mga bata? Marami na kayong natutuhan at marahil na-imagine na ninyo na ang ibang mga simbahan ay inyong pupuntahan paglaki ninyo para mataimtim na manalangin sa ikabubuti ng iyong buhay. Alam mo ba, Teacher Ulysses, ang simbahan ng mga makasaysayang simbahan, hindi lamang kapag pupunta ka dyan, mag-picture, papasok kayo at pwede kayong manalangin. Yes, Humingi ng tawad, magpasalamat sa poong may kapal sa biyayang ibinigay niya sa atin. Dahil sa araw-araw na tayo'y nabubuhay, maraming biyaya ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Di ba, teacher? Yes.
Ngayon naman, Teacher Ulysses, nagpapasalamat tayo sa mga bata, mga magulang na nanonood sa atin noong nakaraang linggo. At noong nakaraang Lunes, ipinagdiwang natin ang kaarawan ni Andres Bonifacio, di ba, Teacher Ulysses? Ako yun. Yes, ang ang kasaysayan ni Andres Bonifacio na nagpapakita ng kanyang kagitingan. Yes, Kaya iginutin natin ang kanyang kagitingan at kanyang kabayanihan sa kanyang araw ng kanyang kaarawan. Pero ngayon, mga bata, mayroon kaming ipapanood sa inyo. Para sa inyo ito, bilang pasasalamat na nanonood kayo palagi ng ating radio-based instruction sa Radyo Kampiyon. Wow. At itong video na ito ay hatid sa inyo ng Estefanía Elementary School na ang kanilang punong guro ay si Ma'am Ana Lira Kaunga. Panoorin natin ito. Yes, Teacher Ulysses, excited na silang mapanood ang video na ginawa ng Estefanía Elementary School. Dahil sabi nga nila, ang makabagong kabataan ay bayani ng kinabukasan. So maraming salamat sa mga guro at saka sa mga magulang. Kasi alam mo ba yung ginagawa natin dito ay pagpapatunay lamang na tayo ay naglilingkod sa mga kabataan. Sa panahon ng pandemya, hindi tinitigil ang edukasyon. Kaya't mga bata, panoorin natin ito. Makasaysayan ang kanta niya na bayani. Diba? Pagbibigay-pugay sa mga bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Dahil nga sabi nila, makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. O, diba, Teacher Ulysses? Wow! At sa pagkakataong ito mga bata, Teacher Mike, kumuha kayo mga bata ng ballpen at papel at sagutan ang mga tanong na aming ipa-flash sa screen na tungkol pa rin sa mga napag-aralan natin kani-kanina lang. Yes, mayroon na silang natutunan. Alam ko at alam na ng mga bata sa ika-4 na baitang ang mga makasaysayang simbahan na yan.
Yes, talagang makikita natin sa video, Teacher Ulysses, ang mga kabataan na nakikinig at nanonood sa atin nung nakaraang linggo dahil binibigyan nilang pugay ang ating mga mahal na bayani, lalong-lalo na si Gat Andres Bonifacio na ipinagdiwang ang kanyang karawan noong nakaraang Lunes. Pasalamatan natin salamat. sila. Yes, Pasalamatan natin sila, Teacher Mike. Lalong na ang kanilang punong guro guro na si Ma'am Ana Lira Kaunga at mga mag-aaral ng Estefanía Elementary School. Teacher Yols? At sa pagkakataong itong mga bata ay kumuha ng ballpen at papel at sagutan ang mga tanong na aming ipa-flash sa screen na tungkol pa rin sa napag-aralan natin kani-kanina lang. Yes, Teacher Ulysses, at alam na ng mga bata na yan ang mga makasaysayang simbahan. Kaya nga nanonood ang mga bata sa ika-4 na baitang. Sabi nga ni Chris Torres at nasa ni Krisha, alam nila ang simbahan na yan. Unang tanong mga bata, ito na. Unang tanong, ano ang itinuturing na nag-iisang katedral sa Bacolod na itinatag noong 1876 at itinatag ni Bishop Mariano Cuartero? Mga bata sa Radyo Kampiyon na nanonood at nakikinig sa atin, ano kaya ang tamang sagot? Pwede kayong mag-comment sa comment section ng ating Facebook Live. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, alam kong nagsumasagot yung mga kabataan ngayon, no? Ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay Bacolod San Sebastian Cathedral. yes, ang Bacolod San Sebastian Cathedral, ang itinuring na nag-iisang katedral ng Bacolod. Pangalawang tanong, Teacher Yules. Ang pangalawang tanong, ang Centennial Belfry ay naging mahalaga sa buhay ng mga tao sa panahon ng Espanyol. Ano ang kahalagahan nito sa buhay ng mga tao noon? Yes, mga bata sa Radyo Kampiyon na nakikinig sa radyo at nanonood sa atin sa Facebook Live. Sumagot na kung ano ang tamang sagot. Sabi ni Elsa at saka ni Mark Joseph Bermudez at ni Jonathan Edriel de la Cruz, tama ang kanilang sagot sa una. Pero ang ikalawang sagot ay, Teacher Yols? Ang ikalawang sagot ay ang Centennial Belfry ay pinapatunog upang magsilbing babala sa mga tao sa lungsod tuwing may kalamidad. Yes! Bigyan natin ng palakpakan mga bata dahil nakasagot sila sa ikalawang tanong. Para naman sa ikatlong tanong. Ayon sa naitalang kasaysayan ng mga simbahan, ulitin ko mga bata, pwede kayong sumagot sa comment section ng ating Facebook Live at pwede kayong isulat ang inyong sagot sa papel. Ayon sa naitalang kasaysayan ng mga simbahan, ano ang itinuturing na pinakamatandang simbahang Katoliko sa lungsod ng Bacolod? Alam niyo ba kung saan makikita or ano ang pinakamatandang simbahang Katoliko sa lungsod ng Bacolod? Sumagot na in 3, 2, 1. Yes, nakasagot na sila, Teacher Ulysses. Dahil ang tamang sagot, Teacher Yols, ay Ang tamang sagot ay San Juan Nepomuceno Parish Church ng Sumag. yes, yun pala ang pinakamatandang simbahang Katoliko sa lungsod ng Bacolod. Ang daming sumagot, Teacher Ulysses. Si Kylie Kate, tama ang kanyang sagot. Si Elsa Magwad, tama rin ang kanyang sagot. At si Alwin Jen Delero, tama rin ang kanyang sagot, Teacher Yols. Wow. Para naman sa ika-4 na tanong. Ang ika-4 na tanong ay ang simbahan ng Muhon ay makikita sa hangganan ng lungsod ng Baes at lungsod ng Tanhay. Bakit tinagurian itong isang kaakit-akit na simbahang Katoliko? O, mga bata sa Radyo Kampiyon na nanonood sa amin sa Facebook Live, ano kaya ang tamang sagot? In 3, in 2, 1. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay Ang tamang sagot ay dahil tinagurian itong isang kaakit-akit na simbahang Katoliko ay may disenyong Amerikano-Espanyol na nagbibigay kagandahan sa naturang simbahan. Teacher Mike. napakagandang simbahan na yan sa lungsod ng Baes at sa lungsod ng
Hanhay. Ngayon naman, ito naman ang susunod na tanong mga bata. Sabi ni Joan Sarmen Cabrera, tama raw ang kanyang sagot. At ni John Ivan Perez, ito naman ang sunod na tanong. Natatangi ang simbahang ito sapagkat makikita rito ang bakong pipe organ na nagmula sa Zaragoza, Spain noong 1894. Ang kampanang ito ay itinuturing na pinakamataas sa Negros Oriental. Ano kayang simbahang ito? Ang tamang sagot, mga bata, sumagot na in 3, 2, 1. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay simbahan ng Bakong na kilala rin bilang Church of St. Augustine of Hippo. Wow! Bigyan natin ng palakpak ang mga batang nakasagot. Sunod na tanong, Teacher Yols. Ang sunod na tanong, dahil unti-unting dumami ang mga nananalig sa Katolisismo at karamihan sa mga katutubo ay sumasampalataya dito, ano ang ginawa ng mga namamahala sa San Carlos Borromeo Cathedral Parish upang mapagsilbihan ang mga katutubo sa naturang lugar? Yes, mga bata na nanonood sa atin sa Radyo Kampiyon, mga guro at saka mga magulang, ang gandang tingnan kapag mayroong madaming sumasagot sa ating mga tanong. Kaya sumagot na in 3, 2, 1. Ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot, sila ay nagpatayo ng mas malaking simbahan upang masilbihan ang lahat ng mga katutubo na sumasampalataya sa Katolisismo. Yes, ang daming sumagot ng tama kagaya ni Ma'am Pinky Camila Esquelton, ni Ma'am Maria Liza S. Magbanwa, Angela Grace Angela, Talabanan. yes, at saka ni Matt Andrew Valdez. Ang daming sumasagot ng tama. Ito naman ang sunod na tanong. Bakit itinuturing na natatangi ang simbahan at kumbento ng Santa Barbara na makikita sa Santa Barbara, probinsya ng Iloilo? Kaya't mga bata, sa Radyo Kampiyon, mga guro at saka mga magulang na nanonood sa atin ngayon, ano kaya ang tamang sagot? Kaya't sumagot na in 3, 2, 1. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay natatangi sa buong Panay at Pilipinas sa kadahilanang ang simbahan at kumbento ay magkadikit. Yes, yun ang tamang sagot. Sabi ni Jamer ni Reyes Jamets, tama raw ang kanyang sagot. Sabi ni AJ Reyes. Ito naman ang sunod na tanong, mga bata. Ang sunod na tanong, ano ang tawag sa puok sambahan ng mga Muslim? Yes, kaya mga bata sa Radyo Kampiyon, ano kaya ang tawag sa simbahan ng mga Muslim? Doon sa Bacolod, makikita dyan sa malapit sa Lupisaina Elementary School. Kaya't mga bata sa Radyo Kampiyon, sumagot na in 3, 2, 1. Dahil ang tamang sagot, Teacher Ulysses, ay... Ang tamang sagot ay Masjid o Mosque. Yes, tamang sagot ni John Ivan Perez at saka ni Heidi at saka ni Kisha Talio. Ang daming magagaling ng mga bata sa ika-4 na baitang ni Matt Andrew at saka ni Angela Grace. Ito ang sunod na tanong, Teacher Ulysses. Saan makikita ang puok simbahan ng mga Muslim sa lungsod ng Bacolod? Dahil ang tamang sagot, mga bata, in 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay ang Masjid Abu Bakar Al-Siddiq na itinatag noong 2014 ay makikita sa Lupisaina Street, lungsod ng Bacolod. Yes! Bigyan natin ng isang masigabong palakpakan ng mga bata na sumasagot ng tama. O mga bata, pa-heart naman dyan kung nakakuha kayo ng tamang sagot. Paki-heart, ulitin ko, paki-heart dahil at huwag kaligtaan na palagi tayong magdasal. Dahil ang batang parating nagdadasal ay mahal ni
Lord. So ngayon mga bata, Teacher Ulysses, Excited na kayo, di ba? Yes. Dahil karamihan sa inyo ay inaabangan ang ating trivia time. it's trivia Ano time. naman kaya ang ating trivia, Teacher Michael? Teacher Ulysses, lubos-lubusin na natin ang ating paglalakbay upang makita at marating natin ang simbahan ng Panay. Okay, simulan na natin, Teacher Ulysses. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas sa pangunguna ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565, naging kapital ng Spanish East Indies ang Cebu. Subalit dahil sa kawalan ng sapat na pagkain mula sa Cebu, lumipat ang mga Kastila sa Panay na nangahulugang may pagkain noong 1569. At alam niyo mga bata, Teacher Mike, Yes, Teacher. dahil sa masagana ang lugar, itinatag nila dito ang bayan ng Panay noong 1572. Sa lugar na hango sa pangalan na pinakamahabang ilog sa isla, ang Panay River. Ang Panay ang tinaguriang pangalawang settlement ng mga Kastila sa Pilipinas. Yun Teacher pala Mike. ang makasaysayan. Napakatagal na yung simbahan, Teacher Ulysses, di ba? Ito pangunguna pa ni Miguel Lopez de Legazpi ng 1565 hanggang nagkaroon ng masimbahan ng Panay. Dahil sa dumaraming bilang ng mga mananampalataya, ipinatayo noong 1774 sa pangunguna ni Padre Miguel Morgia ang simbahan ng Panay. Ulitin ko, Panay. Kilala rin bilang simbahan ng Santa Monica. Subalit, nasira ng bagyo ang simbahan noong 1875. Kaya ipinaayos ito muli noong 1884 sa ilalim ni Padre Jose Biloso. At noon namang 1878, Teacher Mike, mga bata, ikinomisyon ng kura paroko ni Fray Jose Veloso si Don Juan Riena upang magpagawa ng isang kampana. Ito ay nabuo mula sa nilusaw na 70 sako ng barya na ibinigay ng taong bayan. May lapad ang kampanang ito na 7 talampakan o 7 feet, taas na 5 talampakan at bigat na 10.4 na tonelada. Ito ay matatagpuan sa tore ng simbahan at kinikilalang pinakamalaki sa buong Pilipinas at Asia at pangatlo naman sa buong mundo. Akalain mo yan, Teacher Michael? Wow. Mga barya pala ang ginawa sa mga kampana. Wow. At hindi lang isang sako, kundi 70 sako pa. Wow! Kaya Teacher Ulysses, mababasa ang nililok ng mga salita sa palibot ng kampana. Nakababasa sa palibot ng kampana na nakasulat sa wikang Espanyol. Ito ang wika sa Espanyol na nakasulat. Soy la voz de Dios que llevare y ensalazare desde el principio hasta el fin de este pueblo de Panay, para que los fieles de Jesucristo vengan a esta casa de Dios a recibir las gracias celestiales. Na ang ibig sabihin ay, I am God's voice, which I shall echo and praise from one end to the other of the town of Panay, so that the beautiful followers of Christ may come to this house of God to receive heavenly graces. Wow! Kaya pala, Teacher Mike, ganyan ang sinabi. So, ipinahayag noong 1997 ng National Historical Institute ang simbahan kung saan nakalagak ang pinakamalaking kampana bilang pambansang palatandaang pangkasaysayan. Wow! Ipinahayag naman ito ng Pambansang Museo noong 2011 bilang pambansang yaman, pangkalinangan, or National Cultural Treasure. Makikita rin sa kampanaryo ng simbahan ang ilan pang mas maliit na kampana
na nakapalibot dito. Hmm. Isa namang replika na mas maliit sa orihinal na kampana ang makikita sa munting parke ng simbahan. At matatagpuan naman sa gilid ng simbahan ang evangelisasyon marker 1566, Teacher Mike. Wow, talagang napaka makasaysayan. Pero Teacher Ulysses, Yes, mga Teacher bata Mike. sa ikaapat na baitang, maliban sa simbahan ng Panay na makikita ito sa Iloilo East Coast Capiz Road, Rojas City, Capiz. Doon makikita at makikita rin dito ang panandang pangkasaysayan na Santa Monica Church na nakadikit sa pader ng naturang simbahan. Makikita din sa loob ng simbahan ng Panay ang parokya ng simbahan ng Santa Monica Marker 1901. At Teacher Jules. alam nyo mga bata, Teacher Mike, dito rin natin makikita ang mga naglalakihang kampana na kung tawagin ng mga taga-Capiz ay Dakong Lingganay. Uulitin natin, Dakong Lingganay, na makikita sa tore ng Santa Monica Church na may mga nakaukit na salita, at ang replika nito ay makikita sa parke na sa tabi mismo ng museo ng simbahan. Wow. O mga bata, kung sakaling makapunta kayo sa Capiz, huwag kaligtaang bisitahin ang simbahan ng Panay dahil naging bahagi na ito ng kasaysayan ng ating bansa. Yes, gusto nyo bang maglakbay sa buong lalawigan ng Capiz, Iloilo, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental dahil napakaraming makasaysayang simbahan ang makikita? Anong gagawin ninyo? Mag-aral ng mabuti. Makapagtapos sa pag-aral, makapagtrabaho, magkaroon ng pera at makapunta sa iba't ibang lugar na gugustuhin ninyo. Gaya ng mga makasaysayang simbahan. Gusto kong pumunta dyan, Teacher Gusto Ulysses. din ako. Kaya't laging tandaan mga bata na ang wastong edukasyon ay dapat nating pahalagahan dahil ito ay susi ng inyong kinabukasan. At sa pagkakataong ito, Teacher Michael, Yes, Teacher Yos. ating ipaalam sa kanila kung saan natin kinuha o ibinase ang mga kaalaman at impormasyon na inihahatid natin sa kanila. Yes, pasalamatan natin ang Banas Bacolod na sulat ni Alice Jasper Duatin, ni Ma'am Jocelyn Montealegre, ni Ma'am Sheila May Liasos at ng Banas Panay ni Ma'am Cheryl C. Espartero at ang lesson explainer ng Araling Panlipunan 4. Kaya napakaraming basihan ng aming pinanggalingan ng pag-aaral nito sa makasaysayang simbahan. Kaya halimbawa hindi kayo may naunawaan, may naintindihan sa ating module na nakasulat sa mga bahaging ito, maaari kayong kumonsulta sa telepono at puntahan ang Department of Education, SDO, Bacolod City. Ngayon, Teacher Ulysses. Sa pagkakataong ito, umasa po kaming mga guro na mas marami na naman kayong napag-aralan mga bata. Yes. Nang sa gayon, pagdating ng araw na makapag-face-to-face na tayo, ay maibahagi ninyo sa ang inyong napag-aralan sa inyong kaklase. At sa susunod na episode naman mga bata, huwag kaligtaang manood dahil maglalakbay naman tayo sa iba't ibang bahagi ng ika-6 na riyon upang tuklasin ang magaganda at makasaysayang simbahan na daang taon nang ginawa. Yes, at excited na akong may matutunan sa mga makasaysayang simbahan na yan. Kaya ating pasalamatan ang buong Team RBI. Mayroon ba kayong may natutunan mga bata? Kung mayroon kayong may natutunan, comment. Yes, marami akong natutunan, teacher. Kaya't ako ulit si Teacher Michael T. Paggubo ng Rizal Elementary School. At ako naman si Teacher Yule ng Andres Bonifacio Elementary School. Na nagsasabing makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. God bless everyone. Goodbye.